Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo. Naimbag na bigat Luzon, maayong adlaw Visayas at mapiya Kapipita, Mindanao. Kamusta ang inyong pahinga? Handa na ba kayo sa pagharap sa panibagong araw na ito? Sa mga papasok sa eskwela at opisina, mahalaga ay updated tayo sa lagay ng ating panahon, lalo na ngayon ay binabantayan natin ang unang bagyo ngayong Nobyembre. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, unang maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Sabay din kaming mapapanood via online streaming sa www.ptv.ph. At pwede nyo ring balikan ang aming mga ulat. Bisitahin lang ang YouTube account ng Panahon TV. Ako po si Eunice Suntayas, ang inyong makakasama ngayong Webes ng umaga, November 24, 2016. Para sa lahat ng maagang gumising at pagsisilbi sa bayan, hayaan mong sabayan kayo ng pagsikat ni Haring Araw. Ito ay sa ganap na 6:01 ng umaga at ang sunset naman ay 5:24 ng hapon. At sa puntong ito, kasama nating live na makakapanayam ang isa sa mga Pag-asa weather forecaster, Mr. Meno Mendoza. Magandang umaga po, Mr. Meno. Ngayon po ay may binabantayan tayong sama ng panahon. Ito ay tinawag na Bagyong Marce. Ano na po ba ang pinaka-latest na update dito ng Pag-asa? Magandang umaga rin, Eunice, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Para sa ating update tungkol sa Bagyong si Marce, sa kasalukuyan ito ay nanatili pa rin isang tropical depression at ito ay nasa layong ng 240 kilometers hilagan ng Hinatuan, Surigao del Sur. At sa kasalukuyan, ito pa rin ay may taglay na lakas na hangin umabot sa 45 km per hour malapit sa gitna at may mga pagbugso naman na umabot sa 55 km per hour. Ang ating bagyong si Marce, inaasahan naman nating maglalandfall nga ngayong araw dito sa Surigao provinces, particular between 5 to 7 in the evening. At inaasahan natin na mamaya kaya kailangan tayong maghanda pa rin sa pagdating ng ating bagyong si Marce. And Mr. Meno, ano po bang senaryo ang inaasahan nito sa paglandfall dito sa Surigao provinces? Kailan din po ito lalabas ng ating boundary? Okay, ang ating bagyong si Marce nga, ito maglalandfall nga dito sa Surigao provinces at dire-diretso nga itong inaasahan natin na lalabas naman ang Philippine Area of Responsibility mga Lunes pa ng umaga. Inuulit ko po, Lunes ng umaga po yung paglabas nitong Bagyong Marce. At kaugnay po nito, ano po ba yung mga lugar, Mr. Meno, yung mga under tropical cyclone warning signals? Posible pa po ba itong tumaas? At ang ating namang tropical cyclone warning signal na number 1 ay patuloy pa rin nakataas. Dito nga sa Southern Leyte, Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, gayon na rin sa Surigao del Norte, Siargao Island, Surigao del Sur at Dinagat Island. Gayon na rin sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental at Camiguin. Hindi na natin ito inaasahan na lalakas pa at kaya't mananatili lang ito sa signal number 1. Ayan po, bagamat hindi na ito lalakas pa, ay pinag-iingat po yung mga residente sa nasabing lugar at patuloy na tumutok dito sa Panahon TV para sa mga updates pa na ilalabas ng Pag-asa. At panghuling katanungan na po ito, Mr. Meno, may iba pa po bang weather system na umiira sa ating bansa? Ano na po ba ang inaasahang lagay ng panahon sa mga susunod na oras? Para naman sa magiging lagay nga ng ating panahon para sa araw na ito, doon sa mga area na nabanggit ko kung saan nakataas ang ating signal number 1, patuloy silang makakaranas ng mga pag-ulan na may mga pagbugso ng hangin. Samantalang asahan naman ang mga katamtaman hanggang sa kumisan ay malalakas na pag-ulan. Dito nga sa natitirang bahagi ng silang Kabisayaan, sa natirang bahagi ng Hilagang Mindanao at gayon na rin dito sa Davao Region. Kaya't yung mga
kababayan na natin na naniniran sa mga nabanggit na lugar, posible pa rin silang magkaroon ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya pinapayuhan natin silang maging alerto. Samantalang asahan naman natin ang mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan dito naman sa nalalabing bahagi ng Kabisayaan at Mindanao, gayon na rin sa probinsya ng Palawan at sa Bicol Region. Samantalang sa nalalabing bahagi naman ng Kabisayaan at Mindanao, asahan naman ang mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Samantalang sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan naman ang maliwalas na panahon, subalit asahan pa rin ang posibleng pagkakaroon nga ng mga pulo-pulong pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Maraming salamat po Mr. Meno Mendoza sa inyong ibinahaging impormasyon sa amin ngayong araw na ito. At wag po kayo maglilipat ng channel. Susunod na mga lagay ng panahon para dito sa Baguio City malalaman na natin. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.